LNPOV. Tumuloy kami sa apartment ko, pagkatapos namin makausap si Jack. Awang-awa ako kay Alex, dahil naloko siya ni Jack. Sa totoo lang naniniwala ako kay Jack, na nahulog na ang loob niya kay Alex, dahil makikita mo ito sa mga mata niya na puno ng pagmamahal. Nakahiga si Alex ngayon sa kama niya, at nagmumak-mak. Wala siyang tigil sa pag-iyak simula pa kanina. Naiwan naman si Dexter sa baba. Tahan na Alex, pag-aalo ko sa kanya. Ay nako, ang hirap na talagang humanap ng taong tapat, na magmamahal sa'yo. Ang hirap na magtiwala sa tao, sabi ni Jordan. Hindi ako nagsalita pa, kasi tama naman si Jordan eh. Maswerte lang ako at nandyan si Dexter. Bakit? Anong nagawa kong kasalanan sa kanila? Sabi ni Alex. Sorry Alex, nang dahil sakin kaya ka nagkaganyan. Sorry talaga, malungkot na sabi ko sa kanya. Wala ka namang kasalanan eh. Mas asama lang talaga sila, ay hindi pala halang talaga mga kaluluwa nila, sabi ni Jordan. Nag-aalala ako sa inyo, baka madamay ulit kayo, sabi ko. Hay nako, damay na kong damay. Grabe ang sama ni Ate Monica mo. Sobra, biruin mo inutusan ang boyfriend niya, para lang gawan ka ng masama. Ay nako, may sayad na ata talaga ang ate mo, sabi ni Jordan. Alam nyo, naniniwala ako kay Jack, na mahal kanya Alex. Kasi nakita ko ito sa mga mata niya. Ganon din kasi ang tingin sakin ni Dexter. Kaya nung sabihin niya na ginawa niya lang yun para sa'yo hindi ako magtataka at magagalit. Masakit pero kailangan tanggapin. Isipin na lang natin yung masasayang nangyari sa ting-apat. Paliwanag ko. Alam mo sis, ang bait mo din ano. Teka, ano ba mapapala nila kapag nagawan kanila ng masama? Worth it ba? Grabe, hindi ko maisip kung ano talaga ang dahilan, sabi pa ni Jordan. Sorry talaga Alex. Kung alam ko lang na mangyayari ta, sana iniwasan ko na lang kayo. Hindi nyo deserve na masaktan. Sabihin mo sakin Alex kung paano kita matutulungan, para mapagan ang nararamdaman mo. Lahat gagawin ko para sa inyo, sabi ko. Yan naman ang hindi tama. Wala kang kasalanan, okay. Masakit Ellen, masakit. Pero ang mas masakit ay yung mawala kayo ni Jordan sa buhay ko. Mahal ko kayong dalawa, at dumagdag pa ang kambal. Makakaya ko ito, kaya huwag kang mag-alala. Kailangan ko lang ilabas ang sama ng loob ko, iyak na sabi ni Alex. Ako nang bahala dito. Hindi ko pababayaan si Alex, kaya umuwi ka na. Kawawa naman ang kambal, iniwan mo na maghapon. Magpahinga ka na at baka mabinat ka pa. Kakapanganak mo palang Ellen, nag-aalalang sabi ni Jordan. Huwag kang mag-alala. Kaya ko ito, sabi ni Alex. Sige na nga, basta tawagan niyo ako, kung may problema kayo ha, sabi ko. Bumaba ako at nadatnan ko si Dexter na nakaupo sa sala. Napalingon ito sakin at tumayo, para alalayan ako na makababa. Kamusta si Alex? Tanong sakin ni Dexter. Ayon, naiyak pa din. Gusto ko pa sanang damayan, pero pinalayas na nila ako, kasi kawawa naman daw ang kambal. Iniwan ko na daw kasi maghapon. Napag-alitan pa ako ng dalawa, nakasimangot na sabi ko. Inakbayan ako ni Dexter at hinalikan sa noo. Kaya ni Alex yan. Sa susunod, bisitahin natin sila kasama ang kambal. At pag okay na ang lahat, isama natin sila sa bakasyon natin, sabi ni Dexter. Napaharap ako sa kanya. Bakasyon? Saan naman yun? Tanong ko. Kahit saan. Sa Italy, Singapore o gusto mo sa Amerika, tutal may bahay ka naman doon diba? Nakangiting sabi niya. Napangiti din ako. Nakalimutan ko na nga pala ang bahay sa Amerika. Halika na, uwi na tayo. Naghihintay na sa atin ang kambal. Nakangiti pa din na sabi ko. Umalis kami ng apartment ko, at umuwi sa bahay. Dumiretso ako sa kwarto ng kambal. Ginawa nila kasi ng sariling kwarto ang kambal. Nadatnan namin na nandun si Mama at Faith. O wala kang trabaho Faith? Tanong ko. Kakatapos lang. Banibisita ko lang ang kambal bago umuwi, at kakamustahin na din kita, sabi ni Faith. Chinek up ako ni Faith. Maayos naman ang kalagayan ko. Sa totoo lang ay masakit ang nararamdaman ko, dahil sa pangyayari, pero pag naiisip ko ang pamilya ko ay napapalitan ito ng ligaya. Si Dexter kasi at ang kambal ang nakakapagpaligaya sakin. Kaya sinabi ko sa sarili ko kakayanin ko. Nakakaramdam ako ng matinding kalungkutan.
At matinding pag-aalala pero alam ko kakayanin ko ito, dahil nandyan si Dexter. Hindi ko na lang sinasabi sa kanya, dahil ayaw ko siyang mag-alala pa. Kuya Dexter, Ate Ellen nandyan sa baba si Kuya Tony, dahil may ibabalita daw sa inyo, humahangos na sabi ni Seb. Bumaba kami at naabutan si Tony, nakausap ang buong pamilya. Binigyan ni Mama ng kape si Tony. Naupo na kami sa harap niya. Nahuli na ang Ate Monica mo. Consistent si Jack sa mga statement niya, kaya malakas na laban natin na mapakulong siya. Ang nakapagtataka lang kahit si Jack ay walang alam sa dahilan, kung bakit nila ginawa ang mga bagay na iyon, lalo na kay Ellen. Hindi rin sigurado kung kasabwat nga ang mama at papa mo Ellen pati na si Karen. Kaso may masamang balita akong sasabihin, paliwanag ni Tony. So magandang balita inuna mo. Ang pagkakahuli ni Monica. Ano naman ang masamang balita? Tanong ni Dexter. Ang masamang balita ay itinuturong kasabwat si Oliver sabi ni Tony. Ano? Kasabwat daw ang kuya ko. Si Ate Monica ba ang nagsasabi? Tanong ko. Oo tama ka, sabi niya. Hindi maaari yun. Hindi masasaktan ni Oliver si Ate Ellen, pagtatanggol ni Faith. Paano nangyari yun? Teka may ebidensya ba na kasabwat si Oliver? Tanong ni Joseph. Oo nga, paano magiging kasabwat si Oliver? Gusto ko makita ang ebidensya nila. Hindi kasi kapanipaniwala, sabi ni Mama Letty. Tama, maaari namang gawa lang nila yon, sabi naman ni Migs. Pwede, pero hanggat hindi natin nakikita ang ebidensya ni Monica, ay pwedeng madamay si Oliver sabi pa ni Tony. Pero bakit si Kuya? Tanong ko. Simple lang, dahil sa politika. Hindi ba at natalo ni Oliver ang papa niya? Kaya malamang ay gumaganti sila, sabi ni Papa Emilio. Tama si Papa. Kaya malamang kasabwat sina David. Ang pinagtataka ko lang ano ang dahilan nila, bakit sobrang tindi ng galit nila. Tapos humantong pa sa kagustuhang tapusin kami, tanong ni Dexter. Patuloy ang pag-uusap nila, nang mag-ring ang cellphone ko. Nakita kong si Kuya Oliver ang nasa screen ng cellphone. Hello Kuya, tanong ko. Ellen, totoo bang muntik na kayong mawala? Sumabog ang kotse nyo. Bakit hindi mo sakin sinabi? Nalaman ko na lang na pinagbibintangan akong kasabwat. Alam mong kahit kailan ay hindi kita kayang saktan. Huwag kang maniniwala sa mga sabi-sabi. Hindi ko alam kung bakit at paano nila nasabi na kasabwat ako sa pananakit sa inyo. Pero Ellen alam mong mahal kita, at hindi ko magagawang saktan ang kapatid ko, sabi ni Kuya Oliver. Alam ko yun Kuya, hindi naman ako naniniwala sa kanila Ang inaalala ko ay ikaw, kaya Kuya ikalma mo ang sarili mo. Kung kailangang tumstigo ako ay gagawin ko, para sayo. Hindi ko na sinabi sayo, kasi ayokong mag-alala ka pa. Isa pa nandito naman sina Dexter, sabi ko. Salamat, gusto ko lang naman malaman kung naniniwala ka o hindi, sabi pa niya. Ano ka ba Kuya? Buong buhay ko ikaw lang ang kasangga ko. Kaya paano ako maniniwala sa kanila? Makakayanan natin to Kuya ha. Teka nasan ka ba ngayon? Tanong ko. Nasa presinto na ako. Kakabigay ko lang ng statement ko. Mag-iingat ka Ellen. Hindi na biro ang nangyayari, kumikilos na si David, at sa maniwala ka o hindi, alam kong kasabwat siya sa nangyayari sa atin. O siya ihalak mo na lang ako sa kambal, at magpapalam na ako sa'yo, sabi pa ni Kuya. Kami nang bahala sa'yo Kuya. Ante ka lang. Love you Kuya. Sana makampante siya sa sinabi ko. Sobrang lungkot ko. Bakit ba ang daming problema? Lumingon ako kay Dexter nang hawakan niya ang kamay ko. May solusyon na ako sa kaso ng kuya mo. Huwag ka nang mag-alala. Madali na yan, magtiwala ka lang sakin, nakangiting sabi niya. Pero paano? Nagtatakang tanong ko. Si Mark at ang grandparents niyo sabi ni Dexter. Ano? Sabay-sabay naming tanong. Dexter POV. Nailabas na ng kulungan si Oliver. Nanatili lang siya doon ng 2 araw. Mabuti na lang at naalala ko ang bilin sakin ni Grandpa bago sila mawala. Humingi siya sakin ng tulong para sa ganitong sitwasyon. Hindi nga siya nagkamali, nahulaan niya, na idadamay nila si Oliver. Ibinigay ko kaagad ang sulat ni Grandpa sa abogado ni Oliver, at nakadagdag pa ang statement ni Jack, na walang kasalanan si Oliver. Nakabalik na din ito sa tungkulin. Maigi naman at tanggap ito ng mga kababayan niya.
Lumipas ang isang buwan na tahimik ang buhay namin. Medyo nanahimik ang pamilya ni David. Hindi ko alam kung magandang senyales yun o hindi. Ang importante lang naman, ay handa kami sa lahat ng gagawin niya. Maayos na din si Alex, at natanggap niya na ang nangyari sa kanila ni Jack. Ano na, doon na ba talaga sa coffee shop ang venue ng binyag ng kambal? Tanong ni Alex. Nandito kasi sila ngayon sa bahay, dahil pinagpaplanuhan nila ang binyag ng kambal. Hindi naman namin kailangan ng malaking venue. Tama na sa atin ang ganung venue. Tayo-tayo lang naman at kayo lang din ang bisita. Kasi kayo ang mga ninong at ninang, masayang sabi ni Ellen kina Alex. Nagpresente sila Alex at Jordan, na sila ang mag-organize ng binyag. Pumayag naman agad ang asawa ko, dahil para daw malibang si Alex. Kahit naman sabihin kasi ni Alex na okay na siya, alam namin na nasasaktan pa din siya. Teka, paano ba gagawin natin sa ninong at ninang? Lahat ba sila na pareho na magiging inaanak ang kambal? Tanong ni Ellen. Syempre ganun na nga ang mangyayari. Kambal yan birong sabi ni Jordan. Nagkakatuwaan ang magkakaibigan, kaya naman ay iniwan ko muna sila, at nang makapag-usap ng maayos. Mas maganda kasi yan sama-sama sila, at sa isa't isa humuhugot ng lakas. Makakabuti yan para mawala ang depression nila. Pumanhik ako sa kwarto at nahiga. Nitong mga huling araw ay sobrang busy ko sa ospital. Sunod-sunod ang operasyong ginawa ko. Hindi ko namamalayan na nakatulog na pala ako. Nagising ako dahil sa katok sa pinto. Lumingalinga ako sa paligid. Napabalikwas ako ng bangon, dahil wala ang mag-iina ko. Mukhang gabi na. Lumapit ako sa pintuan at binuksan ito. Kuya, magbihis ka. Si Ate Ellen ayaw umuwi, hanggat hindi daw ikaw ang sumusundo. Nako kuya, naglayas si Ate Ellen, dahil wala ka na daw panahon sa kanya. Iniwan nga kay mama ang kambal. Dal iyan mo na, natatarantang sabi ni Seb. Ano? Nagtatakang tanong ko. Kanina lang ay okay kami ng asawa ko May tumawag kasi sa kanya. Hindi namin alam kung sino, tapos bigla na lang siyang umalis ng walang paalam. Kanina pa tinatawagan ni mama, pero ayaw pa din umuwi. Nag-away ba kayo ni Ate Ellen? Tanong ulit ni Seb. Ha, di ba kanina kausap niya lang sina Alex at Jordan, para sa binyag ng kambal? Tanong ko. Oo kuya, pero, ay ewan ko. Puntahan mo na nga lang. Pati kami at naguguluhan sa inyo, sabi ni Seb. Nagbihis ako at saka bumaba. Nadatnan ko si Migs na pasakay na sa kanyang kotse. Migs, bakit walang masyadong tao sa bahay? At saan ka pupunta? Tanong ko. May ihahatid akong mga gamit sa bago kong baniling barko. Ikaw saan ka ba pupunta? Tulog na ang kambal kasama nila mama? Tanong ni Migs. Hahanapin ko si Ellen. Pupuntahan ko sa apartment niya, o di kaya sa coffee shop, sabi ko. Nag-away ba kayo? Gusto mo bang ipag-drive kita? Mukha ka kasing haggard tanong ni Migs. Ano ba naman tong mga ito? Kanina pa tanong ng tanong kung nag-away kami ni Ellen. Hindi naman kami nag-away. Mabuti pa nga ipag-drive mo ako. Wala pa ako sa tamang wisyo, dahil sa kulang ako sa tulog, sabi ko. Sige kuya, pero daan muna tayo sa pier, para sa gamit na ilalagay ko sa barko. Importante kasi yun sabi ni Migs. Tumango na lang ako. Kahit takang-taka ako, ay pumasok ako sa kotse ni Migs. Hindi ko alam kung saan ko hahanapin si Ellen. Naguguluhan ako, kasi hindi naman kami nag-away para lumayas siya ng ganon. Dumating kami kaagad sa pier. Kuya, mabuti pa pakitulungan muna akong dalhin ito sa taas. Susunod na lang ako, sabi ni Migs. Pero, ano bang laman nitong bag na ito? Tanong ko sa kanya. Ang dami mong tanong kuya. Dalhin mo na sa taas yan para mahanap mo na si Ate Ellen, sabi niya. Sumunod na lang ako sa kanya, at umakyat ng barko. Pag-akyat ko ay medyo madilim ang paligid. Kaya dahan-dahan akong naglakad. Nagulat na lang ako nang biglang nagliwanag. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to Dexter. Sabay-sabay silang nagkantahan. Sa sobrang busy ko, ay nakalimutan ko na pala ang sarili kong birthday. Happy birthday sweetie. Make a wish and then blow the candle, sabi ni Ellen. Thank you sweetie, sabi ko. Nakalimutan mo no? Tanong sakin ni Ellen.
Oo medyo busy kasi sa ospital. Bakit dito mo pa ako sinurprise? Pwede naman sa bahay na lang nakangiting sabi ko. Kasi naman may iba pa kaya akong pakay sa'yo, sabi ni Ellen. Naku sweetie ha, 1 buwan pa lang ang kambal, tapos gusto mo nang sundan sila. Nakangiting sabi ko, joke lang naman yun. Ikaw talaga, kung di mo lang birthday, malamang nahampas na kita. Ang laswa mo palagi, sabi ng asawa ko. Gusto mo naman, masayang sabi ko. Nagkatinginan kami at saka nagtawanan. Siya nga pala sweetie, ano nga pala yung ibang pakay mo? Ikaw ha, baka naman ihuhulog mo ako niyan dito sa barko. Biro ko sa kanya. Ikaw talaga, pero seryoso na ha, Dexter simula nang dumating ka sa buhay ko, lalong gamulo ito, pero pabor sakin lahat dahil puro sa ikakabuti ko ang lahat. Ikaw ang naging ilaw sakin sa mga panahong madilim ang aking kinalalagyan. Ipinaramdam mo sakin na hindi lahat ay kaya akong saktan, bagkus ay kaya akong mahalin ng tapat. Marami akong gustong ipagpasalamat sa iyo, tulad ng pagpapakilala mo sakin sa mga napakabuting pamilya mo. Naramdaman ko din ang pagmamahal ng isang magulang, at dumami ang kapatid ko, kaso puro lalaki naman. Dahil din sa iyo nakilala ko ang tunay kong pamilya. Pero bakit puro lalaki lahat sabi niya? Hindi ko mapigilan na tumulo ang luha ko. Marami pa akong dapat ipagpasalamat sa iyo. Gaya ng lagi kang nakaalalay at umuunawa sakin. Nagpapasalamat ako, at nakilala kita at bonus pa may kambal tayo. Dexter, sorry kung nararanasan mo lahat ng nangyayari sakin. Sorry kung puro pagsubok ang nangyayari sa atin. Wala akong maibigay sa iyong regalo, kasi mukhang nasa iyo na ang lahat. Mayaman ka naman, kaya mabibili mo lahat, biro ni Ellen. Nanlaki ang mata ko nang bigla siyang lumuhad, at naglabas ng isang box. Binuksan niya ito. Sweetie, tumayo ka dyan, malambing na sabi ko. Inawat ko siyang lumuhad, pero nagpumilit siya. Kahit naman babae pwedeng gawin ta. Ito lang kasi ang alam ko na maibibigay sa'yo sa lahat ng sakripisyo mo sakin. Pero isa lang maipapangako ko sa'yo, mamahalin kita ng buong buhay ko, at magiging tapat ako sa'yo. Mahal na mahal kita Dexter, lumuluhang sabi ni Ellen. Ellen naluluhang sabi ko, hindi ko ine-expect na magagawa niya ito. Ngumiti siya sakin. Dexter, will you marry me again? Tanong niya sakin. Ngumiti ako at sinuot ang singsing. Of course I will marry you sweetie. I love you, sabi ko. Tumayo siya at hinalikan ko siya ng buong pagmamahal. Naging mapusok ang paghalik ko. Natigil lang ito nang may mga nagpalakpakan. Mamaya na ang honeymoon. Magpakasal na kayo para makakain na kami sa reception. Sigaw ni Daniel. Istorbo kayong lahat hahaha, masayang sabi ko, pagkatapos ay niyakap ko si Ellen. Kuya tama na yan magbibihis pa si Ate Ellen. Sumama ka na samin. Magpapakasal pa kayo, sabi ni Joseph. Napatitig ako kay Ellen. Are you serious? Takang tanong ko kay Ellen. Nakangiti namang tumango ito.